Hello guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit ako dito sa Vermosa. Dito sa Imus, Cavite. So nakita nyo na sa montage kanina na iba na yung aero bar. Pero pag malayo kasi parang parehas na. Pero ano yung magkaiba na yan. Mamaya, tignan natin yung details nito. Shoutout pala kay Kuya Becoming Cyclista. Dahil sa suggestion niya, no? Kasi hindi, ano to eh, naka-slab stem na. Yan, naka-slab stem na yan. Pero ano na yan, nakatingala na, no? So first time ko lang na ginawa yung sa stem ko kasi usually puro negative, negative, negative. Eh. So first time lang ako nag-positive sa stem. Ayan, so discuss natin itong yung mga ginawa ko dito, no. Yung inaba ko lang yung setup ng konti dito sa stem tapos nag-iba na yung aero bar dahil nga dun sa DIY test ride ko dun sa ano no, yung test fit dun sa Amadeo. Yun nga, dito sa Vermosa kasi, yung dati kong setup, walang problema. Sinabi ko na yun sinabi ko na sa previous video. Dito sa Vermosa, okay lang yun, walang problema. Nung nag-Amadeo lang ako na puro ahon na ganyan, na walang halos recover, doon lang sumakit yung siko ko, yun ang sinabi ko. Yan, tapos meron pang nag-suggest na ano daw, mayaman yung nag-suggest eh, kasi ang suggestion niya, dapat daw mag-bike fit ako. Pagpaano daw ako sa professional bike fit, which is okay naman yun, syempre. Mas maganda talaga mag ano sa professional bike fitter. Kaso nga lang, pang mayaman lang kasi yun. Sa mga di pa alam, ang bayad sa professional bike fitting, pagkaalam ko lang hindi ko alam kung tumaas na o bumaba. Ang pinakapababang alam ko, nasa 6,000 o 5,000 pesos. Yung mga ganong price range. Yung ganong presyo kasi, pang kinsenas ko din sa sweldo ko eh. Ayan. Sa mga mayayaman na naka-aksidente na nakapanood dito, kasi itong channel na to, para lang to sa mga low budget cyclists na katulad ko na minimum wager. Hindi to ideal sa mga mayayaman na siklista. No? Kasi sa mga mayayaman na siklista, although na meron namang ibang mayayaman na nakilala ko na mahilig mix and match, no? Merong ganun eh, merong mapera pero mahilig sila mag-experiment sa setup. Merong ganun. Pero karamihan kasi sa mga mayayaman, puro pili na lang, palit, bili, bayad, ganun, hire, ganun. Sana maintindihan nyo na kaming mga low budget na minimum wager, hindi talaga kami pwedeng maka-afford ng professional bike fitter dahil hindi kasi, although na sa mga kumakarera, no, worth it yung sa mga kumakarera, pero kasi di na kasi ako kumakarera. Tapos yung perang gagastusin ko doon sa professional bike fitter, hindi kasi worth it para sa akin. Dahil yung ako lang, minimum wager lang, magkano lang yung sweldo ko. Tapos kung magkano sa professional bike fitter, kalahati na ng sweldo ko yun. Yan ang hindi nagigets ng mga mayayaman. No? Siguro, di sila nakaranas ng pagiging mahirap eh. Kaya ganun ang sinasabi nila. Yan. Although na nagmamaganda loob lang naman yung isa na nag-suggest. Kaso nga lang, kaya minsan kasi yun medyo naalala ako pag ganung yan. Alam ko na kasi pag ganung suggestion, alam ko na mayaman yung nag-comment. Ayan. Ayan, so yun nga. Kaya ako DIY yung aking bike fit. Simula nung way back pa nung 2007, 2009 ganyan. Kasi 2009 ako nagsimula mag type trial rigid MTB setup. Ayaw ko na kung may bike fitter pa nung time na yun, no. Pero ako kasi trial error lang ako. Kapag merong mali, bibili na ako ng pyesa na siyempre kaya ng budget ko. Kasi itong aero bar na to, nabili ko to ng second hand, 1,500. Carbon fiber na. O yun nga, naalala ko yung isang nag-comment sa dati kong video, sa previous yung video eh. Mas mahal pa yung bike fit kaysa bumili ng pyesa eh. O, diba? Wala yung stem ko, kung may papalitan ako dyan, yung mga stem na binibenta sa Shopee, mga ano lang eh, mga 300. Meron pa ka 200 eh. Yun. Yun nga, kaya mas pipiliin ko na lang mag-DIY na bike fit kaysa magano sa. Although na gusto ko rin naman magpaano ng magpa-professional bike fitter kasi nga malaki namang magiging benefits. Kasi nga lang, hindi naman kasi isa lang kasi kung habak ng minimum wage. Ito nga kasi yung bar na to. Ito yung may-ari nito dati. Yun yung binayad ko na naka-BXT. Si Dong Tanghay. So, San Jose. Nagpalit siya kasi ng aero bar na ginagamit ko currently, yung una-una yung hindi adjustable. Ito kasi adjustable. Yan napahaba ako no. So
ano natin to. Tingnan natin to, no. Yung kasing dati kong aero bar, hindi adjustable yun. Pero magaan kasi yun eh. Ito kasi fully adjustable, pero ang negative side nito, malaki ang binigat. Nasa 450 kilograms na tong aero bar na to. Dati kasi yung ginagamit ko dati na hindi adjustable, naka-fix na, mahigit 300 grams lang. So mahigit 100 grams yung nadagdagan dito. Pero ang maganda kasi dito sa aero bar na to, tingnan natin yung ano. Yan. Fully adjustable na kasi. Yan. So kanina, naghahanap ako nag-trial and error kanina kung ano yung magandang pwesto dito sa pads na to. Yan. Yan ang nangyari kanina, no. Kaso nga lang hindi ko hindi ko lang masulit kasi lakas ng crosswind eh. At saka isa, ang maganda dito sa aero bar na to, yan yung foam. So, talaga makapal. Maganda to sa long ride. Feeling ko nga, ito yung bike na to, ito yung dadalhin ko sa Pacnotan Load yun eh. If ever lang naman, no. Yan. So, bukod dun sa pads na adjustable, adjustable din to. Yan, no. Yung mismong extension, pwede may forward, backward. Yan. Yan, yan, no. Yan yung maganda dyan. Fully adjustable kasi. Yan. Pinutol ko nga ito eh. Pinutol ko na to kasi ganyan yung una eh. So, pakita mo kasi pag sobrang haba. Yan. Masasabi ko lang sa mga bibili nito, kasi may higit 2,000 to sa Shopee. Magkakaroon kayo ng problema dito kasi sa fix ko na yung hindi adjustable yung yung fully adjusted na aero bar. Malaki kasi yung butas doon at kakasya dito yung time trial shifter. Kasi nung unang inatay ko pinasok tong shifter, hindi pumasok. Maliit ang butas nito, maliit. Sa ibang mekaniko suko na eh, pero kay Dr. Jello kasi nagawan pa rin ng paraan. Yan nakita nyo, nagkasya na, no? Yan, so magaling talaga si Jello Works na magremedyo na hindi dapat compatible pero nagiging compatible. Pero dapat compatible to kasi nga may daanan naman kasi ito ng cable yan, no? Yan, may daanan nga dito eh. Ito nga maganda dito, may daanan dito nandito sa likod yung daanan. Papunta doon sa dito sa butas dito frame, no, sa may head tube. Dati kasi doon sa non-adjustable na aero bar, dito yung labas eh. Medyo napapangitan ako. Ito kasi mas maganda. Yan. So, sa ngayon, ito muna yung settings na ginawa ko. Siyempre, pagkakaiba, mas malambot to kaysa doon sa dati. Yan. Tapos, iba rin yung clamping. Nag-iba rin yung clamping. Kasi doon sa dati kong aero bar, nandito yan. Katabi na ng stem. Ito kasi malayo na, no? Iba kasi yung design nito eh. Yan, kaya naging ganyan yan. Tapos i-rotate ko na lang yan para lumapit, para ma-mount yung magigan. Mount yan. Ano lang yan, cable tie lang yan. DIY lang yan. Yan. Kasi yung all-purpose yung purpose built mount nito kasi pang malapad eh. Yung gusto ko yung makipot. Yan yung aking preference. yan yung dito sa aero bar. Sa stem naman, yan, ito yung sinuggest ni Becoming Cyclista na para mas lap stem to, ibabaliktad. So yan, baliktad na, dating negative 10, naging positive 10. Yan, so pero ito nga naka-slab step na. Yan, kaya nandiyan na yung tsura. Pero mukhang natataasan pa ako masyado. Pwede naman to siguro bubuli ako ng ng negative yung 7 degree. Ito kasi 10 degrees to eh. Palit ako siguro to ng 7 degree na 100 mm din. Para siguro pag naka 7 degree na ako, para katulad din itong slope ng frame. So para magiging nakaparallel lang. Ito kasi masyado mataas eh. Yan yung dyan, no? So shoutout kay Becoming Cyclista siya kasi nag-suggest yan. Kasi kung magano pa ako ng aerospacer, magbabayad na naman ako ng mahigit 1,000 o halos 2,000. Which is wala na akong pang extra pa. Yan yung mga updates dito sa settings ng cockpit ko. Yan. Yun nga, nagkaganyan nga lang yan dahil dito sa time trial cockpit. Natatawa pa ako dun sa comment akala daw hindi daw gumagamit ng drop bar. Alam mo, sa nag-comment hindi to drop bar.
Bullhorn bar to, tapos ito aero bar kasi nga naka-type front cockpit to. Ang karamihan kasi sa Pinoy, drop bar lang kasi ang alam. Kasi masyadong overrated ang cockpit na drop bar no dito sa Pilipinas kasi puro road bike dito eh. Medyo underrated kasi ang naka-time trial setup eh. Puro pang naka-drop. Ito nga ay bullhorn bar. Bullhorn time trial bullhorn bar o base bar at ito ay aero bar. Hindi yan drop bar, sus Mariosep. Ang layo-layo ng drop bar dyan. Kaya natatawa ko doon sa comment niya eh. Halatang-halatang newbie yung nag-comment no. Imbis na nagtanong siya, nag-assume na kagad siya. Yan, so papasok na ako sa trabaho nandito lang. So maraming salamat sa inyong panonood dito friends. Yung aking YouTube channel, pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo guys. Maraming salamat sa inyo and drive safe po sa inyo.